Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po tayo muli sa ating gawain ng pananalangin. And sa atin pong pagsisimula ay tayo po'y umawit at magpuri po muna sa ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At sa mga oras po na ito ay iniimbitahan ko po na ang bawat isa na sumabay po sa ating pag-aawitan para po sa ating Panginoon. Tayo po'y saglit na umawit para po sa ating Panginoon.
Blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Magandang gabi po sa ating lahat at nagpapasalamat po muli ako sa ating Panginoon dahil binigyan niya po ulit ako ng isang pribileyo upang ihayag ang kanyang salita para sa gabing ito. At ang mensahe po ng Panginoon is may pamagat na the battle within. And ang verse po, ang team verse po is makikita po natin sa 2 Timothy 4:7 na I have fought the good fight, I have finished the race, I kept the faith. So, bago po tayo tuluyan magpatuloy, is manalangin po muna tayo. Let us pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabi nito na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming gantong gawain upang magpalakasan sa bawat isa. Panginoon, nawa ang inyong banal na espiritu ang siyang gumabay sa amin. Nawa ang inyong salita lamang ang aking maihag, hindi ang akin. Kinapin patuloy ng gumabay sa bawat isa sa amin, lahat na ito'y dinadalangin namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And para po sa gabing ito, may 4 po tayong katanungan na pagbubalay-bulayan. Una po is, what is battle? Ano nga ba yung kinakaharap nating battle? So, pangalawa po is, what battle are we facing? Sunod po is, who are the enemies? And panghuli po is, how we deal with them. So una po, what is battle? Sabi po sa Merriam-Webster, it's a violent fight in which people use weapons. A fight between people or groups in which each side tries to win a contest, such as a game or an election, or to gain control of something, such as a company or territory. So meaning, ang battle is laban sa pagitan ng dalawang panig kung saan may pinaglalabanan silang isang bagay or something na kapag nanalo ang isa doon, is mapapasa kanya yon. Magkakaroon siya ng control doon sa something na mapapanalunan niya. So ayun po yung battle. So po is, what battle are we facing? Ano nga ba yung battle na kinakaharap natin? Bilang tao dito sa mundo, marami tayong battle na kinakaharap. May mga competition tayong sinasalihan dati. Meron tayong hanggang ngayon, bilang sa mga nagtatrabaho, may competition din po. Hindi po ba sa mga company nyo? And bilang mga estudyante rin po is, meron din pong mga battle na kinakaharap yan. Competition sa mga kung anumang mga events na kinakaharap. So, ano nga ba yung battle na kinakaharap natin? Or yung tinutukoy dito? Or pag-uusapan natin? Sabi po sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against the mighty powers in this dark world, and against the evil spirit in heavenly places. So meaning, ang battle na kinakaharap natin bilang Kristiyano na binagaw ng ating Panginoon, spiritual battle. It is not against sa flesh and blood enemies, but against the evil rulers. Or walang iba kundi sila Satan. So doon papasok ng katanungan, or yung pangatlong katanungan na who are the enemies? Ephesians 6:12 na but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against the mighty powers in this dark world, and against the evil spirit in heavenly places. So walang ibang kalaban natin dito sa battle bilang mga Kristiyano ay si Satan at ang kanyang mga kampon na Diablo. So, how to deal with them? Paano nga ba natin sila kakalabanin bilang mga Kristiyano? Nagbigay po ako ng ilang mga puntos upang makalaban tayo sa kanila.
Una po is always call God in our battle. Lagi natin tandaan yung sinasabi po dun sa 2 Chronicles 20 verse 15 na the battle is not yours but God's. Yung battle na kinakaharap natin is hindi lang para sa atin lamang. Sabi nga po sa John 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I'm in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart sa ating Panginoon, wala tayong magagawa. You can do nothing. Pero, kapag kasama natin ang ating Panginoon sa ating mga laban, we can do everything. And alam natin, pagkasama natin ang ating Panginoon sa laban natin against kay Satan, is magkakaroon tayo ng successful na laban. And yung sunod po na point is put on the full armor of God. Sabi nga po sa Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you can stand against the devil schemes. So ano-ano nga ba yung mga armor na iyon? So una po is the belt of truth. Si Jesus is our truth. Siya lang ang ating katotohanan. Na 14:6 is the way, the truth, and the life. So, sunod po is breastplate of righteousness. Jesus is our righteousness. Siya yung pamantayan ng righteousness dito sa mundo. And sunod po is sandals of peace. Jesus is our Prince of Peace. Sunod po is shield of faith. Our source and object of faith is only Jesus. Sunod po is helmet of salvation. Si Jesus is our salvation. And ang panghuli po, but not the least, is the sword of the Spirit, which is the Word of God. The Word of God. Walang ibang kundi ang Bible. So, ito po yung kailangan natin suotin bilang mga Kristiyano. Ating armor laban kay Satan. So, yung pangatlong point po is deal with them like Jesus did. Ito po yung mga panahon, ito po yung panahon na tinempt ni Satan si Jesus sa Matthew chapter 4. So, ano nga ba yung naging temptasyon ni Satan kay Jesus? Una po is against the lust of the flesh. Yung turning the stone into a bread. Kasi alam ni Satan na kagagaling lang ng ating Panginoon sa pag-aayuno, sa fasting. And alam naman natin kapag fasting ay di siya kumakain. And alam natin na sa time na yon is gutom talaga si Jesus. And tinent ni Satan si Jesus na turn this stone to bread. Pero ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. So, nakita natin na gumamit din si Jesus ng verse na nasa Bible upang labanan si Satan. And as a Christian, kailangan ganun din po tayo. Kailangan equip po tayo sa mga salita ng ating Panginoon upang malabanan natin si Satan at ang kanyang mga kampo na diablo. So, sunod naman po na temptasyon is against naman po sa pride of life. Sinabi po ni Satan, tumalon ka diyan sa itaas ng templo.
Gumamit pa nga si Satan ng verse. Imagine, na makikita natin sa Psalms chapter 91 verse 11 to 12 na dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang inyong paa sa bato. But even if si Satan ginamitan si Jesus ng verse, pero ito yung sinabi ng ating Panginoon. Huwag mong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos kagaya ng ginawa ninyo sa masa. Huwag mong susubukin ang inyong Diyos. So kung titignan natin, paano naging pride of life ito? So isipin natin kung tatalon labang ba si Jesus doon. Kasi yung time na ito, nasa itaas siya ng templo. And alam naman natin yung mga tao po na nasa loob ng templo, so walang iba kundi ang mga Pariseo na siyang tumutulig sa ating Panginoon. Kung tumalon doon si Jesus at nakita ng mga Pariseo yon, doon yung sinasabi na uutusan ng Diyos ang mga anghel upang ingatan ka saan ka magpunta at bubuhatin pa nila upang hindi masugat ang inyong paa. Siyempre, maniniwala na agad yung mga Pariseo na iyon. So, paano naging pride of life yun? Kasi, isipin doon or maaring maging, kung ginawa ni Jesus yon, pwedeng kapag tumalon siya doon, is hindi niya na kailangan danasin yung krus ng Kalbaryo. Pero, sabi niya nga, huwag mong susubukin ang iyong Panginoong mong Diyos. Huwag mong susubukin. Do not put God on the test. And salamat sa ating Panginoon dahil hindi siya na-fall dito sa temptation na ito. Dahil kung hindi po dahil doon, hindi po tayo or possible outcome po, possibilities lamang na hindi tayo makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Pero thank God, salamat sa ating Panginoon na hindi siya na-fall doon. Tinarap niyang krus na Kalbaryo upang iligtas tayong mga kasalanan. And let's thank God for that love na binigay niya sa atin. And sunod naman po, or yung panghuli po, na temptation is against the lust of the eyes. Worship me. Pinakita kasi ni Satan dun yung, di ba, yung buong mundo, kaharian sa mundo. Lahat yan magiging sa'yo. Sambahin mo lamang ako. Sambahin mo lamang ako. Pero ito po yung sinabi ng ating Panginoon na worship only God. Makita natin yan sa Deuteronomy 6:13. Sabi po sa commentary na nabasa ko about dito, and if any quick route to the Messiahship could be attained by passing the passion and crucifixion by which he had originally come, this was the way. The devil already had control over the kingdoms of the world, but was now ready to give anything to Christ in return of his allegiance. Na kapag sinamba lamang, ito yung nasa isip ni Satan na kapag sinamba niya lamang, or sinamba ng ating Panginoon si Satan, is ibibigay niya ni Satan ng kanyang ang buong mundo. Alam naman natin na ang mundong ito is pinagharian ni Satan, kanyang kasamaan dito sa mundo. Alam naman natin yung mundong ito is corrupted and talagang magkakasalat ka kahit na isa kang Kristiyano. And dahil doon, nakontrol ni Satan itong mundong ito. So, hindi na kailangan pang magkaroon ng Passion of the Christ or yung passion po or crucifixion. Hindi na nadanasin yun kung
kung sasambahin niya lamang si Satan. Pero salamat sa ating Panginoon dahil napagtagumpayan niya ito. Hindi niya sinunod si Satan dahil sa mahal niya tayo. Dahil He cares for us. And nakakatuwa nga pong isipin dahil po doon sa pagmamahal ni Jesus sa atin na yun. And masuklian natin yun. Hindi man to mandatory, pero it's a conviction ng iyong puso. Mabigyan po natin ng at least kabayaran po iyon sa ating buhay. Then sa ating pagtatapos, may question po ako sa bawat isa. Naipanalo na natin ang laban na kinakaharap natin. Bilang mga Kristiyano, may mga laban po ba tayo against kay Satan na naipanalo ba natin? Masasabihan ba tayo ng ating Panginoon kapag nagkita-kita na po tayo sa langit, kanyang mga anak? Katulad ng sinabi, makikita natin sa Matthew 25, verse 21, na His mother replied, "Well done, good and faithful servant." Well done, good and faithful servant. And masasabi ba natin sa sarili natin bilang Kristiyano na I have fought the good fight. I have finished the race. And I kept the faith. Pagpalain po tayo ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Good evening, my fellow brethren. Here's our thanksgiving and prayer requests. Please include them to your prayer time.
Puri sa Panginoon sa natapos nating gawain sa gabing ito. And salamat din sa mensahero and sa mensahe ng ating Panginoon na napakinggan sa gabing ito. Sa atin pong pagwawakas ay tayo po'y manalangin. Let's pray. Naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila. Muli Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to, sa oras na to na binigay niyo sa amin, Panginoon, upang sama-sama kami na makapagdalanginan, na makapakinig ng iyong salita, makapagpuri, makasamba sa gabing ito, Panginoon. Muli maraming salamat din po sa mensahe na aming napakinggan sa gabing ito. Nawa ay patuloy namin na isa puso, isa buhay, ang bawat salita mo, Panginoon, na aming tututunan, na aming napapakinggan sa aming buhay. And salamat din po, Panginoon, sa mensahero na patuloy na ginagamit nyo upang magbahagi, Panginoon, ng iyong mga salita. And patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig, katapatan, na patuloy niyong pinapadama sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa bawat isa. Salamat po sa patuloy na pagpaprovide sa amin na mga pangangailangan po namin, financially, physically, spiritually, and emotionally, Panginoon. Maraming salamat po dahil patuloy niyo kaming pinapalakas, patuloy niyo po kaming nililid, patuloy niyo po kaming iniingatan, Panginoon, sa aming buhay. And patuloy po kami nagpapasalamat sa mga gawain na kagaya nito, Panginoon, na patuloy niyong ginagamit bilang daluyan ng pagpapala mula sa iyong mga salita. And patuloy kami nagpapasalamat sa bawat isa na patuloy na nagko-commit, patuloy na nagsosupport sa gantong gawain, and patuloy niyo pong ibalik ang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. And patuloy niyo pong uhawin ang bawat isa, patuloy niyo pong pag-alabi ng bawat isa na matuto pa, Panginoon, na patuloy pa po na mas magsik pa po and mas palalimin pa po ng bawat isa yung personal na relasyon namin. And patuloy kami dumadalangin po, Panginoon, bilang iglesia sa kaayusan, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin po namin na nawa ay matapos na po, Panginoon, yung mga pinagdadaanan namin itong pandemic na to. Kayo po ang patuloy na kumilos sa sitwasyon na ito, and sa inyo lamang po namin pinagkakatiwala ang bagay na to. Patuloy din po namin dinadalangin yung mga namumuno sa aming bansa. Patuloy niyo po silang bigyan ng katalinuhan, ng kalakasan, na ay malid nila, Panginoon, sa pamamagitan niyo ang aming bansa sa maayos na bansa. Gayon din, Panginoon, sa aming iglesia, patuloy din namin dinadalangin ang bawat isa. Patuloy po namin dinadalangin yung mga leaders po namin, yung mga elders po namin. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila, katalinuhan, upang mailid nila, Panginoon, ng maayos, ng tama, Panginoon, itong iglesia namin, Panginoon, sa tulong nyo. And patuloy din namin pong dinadalangin yung bawat isa na patuloy kami na wag po kaming magsawa na mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita, na wag po kaming tumigil na mas palalimin pa po namin yung relasyon namin sa inyo. And patuloy po namin dinadalangin din yung mga kapatid namin na dumadanas ngayon, Panginoon, ng kahirapan, ng pagsubok, ng iba't ibang mga problema. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan. Kayo po ang patuloy na gumabay, mag-ingat, magpala sa bawat isa. Patuloy niyo pong patatagin yung aming pananampalataya. Patuloy niyo po kaming turuan na mas lalong magtiwala po sa inyo sa mga oras na ito. And patuloy niyo pong igawad yung pag-iingat sa bawat isa. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatid namin na dumaranas ngayon ng iba't ibang karamdaman. Kayo po ang patuloy na gumawad sa kanila ng kagalingan sa anumang mga karamdaman yung pinagdadaanan po nila sa mga oras na ito. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. And sa inyo lamang po namin sila nilalapit, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-comfort, patuloy niyo po silang i-provide ng kanilang mga pangangailangan, financially, physically, and emotionally, Panginoon. And
patuloy din namin pong nilalapit yung mga kapatid namin na hindi po namin nakakasama sa iba't ibang gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. And gamitin niyo po ang bawat isa bilang daluyan upang makapagbahagi sa kanila, mailid sila, Panginoon, na makabalik muli and manumbalik, Panginoon, yung init na meron sila, yung passion nila, Panginoon, sa iyong mga gawain. And patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, sa mga plano po namin sa aming buhay. Sa inyo lamang po namin ito inilalapit, ipinagkakatiwala. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami, na ipaalam niyo po sa amin, Panginoon, kung ano yung kalooban niyo. And nawa ito po ang mas piliin namin na sundin, mas piliin po namin na unahin kaysa yung kalooban po namin, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, sa aming pamumuhay, nawa ay mapakita namin yung relasyon namin sa inyo, Panginoon. May pakilala po namin kayo sa mga taong nakapaligid sa amin. And patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, sa inyo sa darating na linggo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat, gumabay sa amin, panatilihin niyo po kami nasa maayos na kalagayan, nasa maayos na kalusugan, Panginoon. And muli po, ito po ang aming samot dalangin na may papurit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you.